Good morning, guys. Today is Saturday. Happy Saturday, everyone. Hope you're having a great day today, and welcome to another vlog. Yesterday we went to the safari park here in San Diego, and we were so tired, but we had so much fun. Thanks to my father-in-law and Patty for taking us there. So, ngayon, we decided to just stay here sa bahay namin at magluluto ako ng biko banana bread kasi that's my husband's favorite, and calamari for lunch. Alright, samahan niyo ako, guys. See ya! Ang una kong gagawin or lulutuin ay ang biko kasi I miss biko. My favorite kakanin is biko at saka sapin-sapin. Pero hindi ako marunong maluto ng sapin-sapin. Pero biko is very easy. At saka yung ingredients, madali lang. So, meron akong nabiling malagkit dati pa. Ngayon, meron pa akong natira. Siguro, usually, ang niluluto ko is just 1 cup. Kasi ako lang naman nakakain. Yung husband ko, at saka yung anak ko, hindi kumakain ng mga kakanin. So, 1 cup lang. Ayan. Tapos, ang gagamitin kong, coconut milk is yung nasa can. Kasi meron naman dito nabibili sa Walmart na fresh. Pero wala akong pang, kayod. Grater. So, yun. Pero masarap pa rin naman siya. At saka, brown sugar. Tapos, i-bake ko siya after para mas, talaga siya, mas dumikit. At saka yung lalagyan ko siya ng like melted sugar sa taas. Yun. Okay? So, after a few minutes, naluto ko na ang malagkit. Ngayon, gagawa ko ng latik for this. So, 1 can of coconut milk lang ang gagamitin ko. Actually, guys, itong ingredients na to is according lang to sa aking panglasa. Wala akong sinusundan kasi ako lang naman nakakain. Medyo hahaluin ko lang siya ng konti kasi tumigas. Malamig kasi. Pero it's okay kasi malulusaw din yan siya. So, hintayin ko lang to siya mag-boil. Tsaka ko na ilagay yung 2 cups na brown sugar. Now that it's already boiling, so ilagay natin ang brown sugar. 1 cup. Then the 2nd cup. Tapos, haluin natin siya ng maigi hanggang sa mag-melt na yung brown sugar at kumalo na siya sa coconut milk. So, ito na yung tinatawag na latik. Tagalog ba yung latik, no? Bisaya din. So, Bisaya ako, guys. Galing sa Davao City. Nung dumating ako dito sa Amerika, hindi talaga ako marunong magluto. Kasi back home, ang lahat ng gumagawa, yes, it's very nakakahiya. Mama ko. So, dito lahat ako natutong magluto. Thanks sa sa YT Academy. Diba? Ang dami nating natututunan. So, yan, hayaan ko lang muna siya mag-boil. And then, pagkatapos niyan, after a few minutes, ihalo natin yung malagkit. Yan. So, guys, hinalo ko na dito ang ating malagkit together with the latik. Tapos, haluin ko lang siya ng maigi hanggang sa medyo, na siya, hindi na masyadong tawag nito, masupi. Ayan. Kasi yung malagkit, i-absorb niya yung latik. Pagkatapos, ilagay ko siya sa
sa baking pan. Tapos i-bake ko siya ng around probably just 15 minutes. And that's it. Ay, alam nyo ba, nakalimutan ko yung i-separate yung sugar. Kasi sana maglagay, di ba sinabi ko, lalagay ko yung, lalagyan ko ng melted sugar sa taas. But it's okay, no problem. Ayan, looking good. Malapit na siya. Konting-konti na lang. So, ayan na ang aking biko. Tapos na siya. Ngayon, isasalin ko na siya sa baking pan. So, ayan, nalagay ko na siya sa baking pan. So, I'm gonna put this one in the oven while the oven is still hot kasi nagluluto pa ako ng banana bread. I still have like 15 minutes to go. So, perfect! So, for my banana bread, I usually use just 3 bananas. Actually, kinopya ko to sa isang, sa isang cooking channel sa YouTube. So, ito is, talaga siya, perfect yung lasa. So, 3 bananas. First, mash the bananas. Pero malapit ako matapos actually. Inumpisahan ko siya. There. Alright. That's done. Then let's add 3/4 cup white sugar. Katapos 1/3 cup butter, melted butter, but usually hindi ko talaga nimo 1/3 kasi parang ang dami. So I only use like a spoonful of butter. And 1/3 cup milk. I use fresh milk, but you can actually use evaporated milk as well. Now let's mix it. Yan, mix lang. Hanggang sa ma-mix lahat ang ingredients dito. So again, I use 3 bananas, 3/4 cup white sugar, 1/3 cup or a spoonful of butter, and 1/3 cup milk. Pero hindi pa yan siya natatapos, guys. Minix ko lang muna siya. Alright, that's the first stage. Now let's add 1 cup flour, like regular flour. Tapos i-mix natin siya hanggang maghalo na talaga lahat. Ayan. So after this, we are going to put itong pangpat-alsa, baking soda, just half or a teaspoon of baking soda. Here you go. Then haluin natin. Sabi nila wag i-overmix pero ewan ko lang. Hindi naman talaga ako expert sa pagbe-bake. Natutunan ko lang din sa YouTube. Yan, I think that is ready to put it in the pan. Tapos i-bake natin siya for
40 minutes at 350 degrees Fahrenheit. Okay, papakita ko sa inyo mamaya ang result. Alright. May nakalimutan pala ako. So, I'm gonna put some chocolate chips kasi mas gusto ng husband ko na may chocolate chips. Pwede rin actually berries, like blueberries. I'm gonna try that next time. Yan. So, I already transferred it in a baking pan. So, let's sprinkle a little bit of, not a little bit, parang dami din, chocolate chips on top. Yan. Ayan na, nilagay ko na siya sa oven, guys. At lulutuin natin siya at 350 degrees Fahrenheit for 40 minutes. It's 10:35 a.m. So, maluluto siya around 11:15. So, I'm gonna show you the result after. The time now is exactly 11:15. So, meaning to say, luto na ang ating banana bread at saka tapos na rin yung pag-bake ko sa aking biko. So, let's check it out. Oh, yes. Looking good. Yan, tapos na siya. So, I'm gonna take them out. Ayan na siya. So, still very, very hot. Fresh from the oven. Yan ang biko at saka ang banana bread. Guys, so tapos na ang aking banana bread at saka biko. Ngayon, ang pinaka-last is magluluto ako ng, or actually magbe-bake ako ng calamari. So, hindi ito from the scratch. Kasi hindi ko, well, wala akong fresh, squid. So, to be honest, binigay ito ng kapitbahay namin kasi umuwi sila ng Pilipinas tapos ang dami nilang food na hindi magagamit na while wala sila dito. So, binigay niya sa akin. So, I'm gonna cook this. So, according to the instructions here, we have 2 options. So, you can air fry, which wala ako air fryer. You know what? I have to get one. Pero I can bake this sa oven. So, I preheated the oven at 400 degrees Fahrenheit. Tapos, I'm gonna bake this for 12 minutes until the temperature reaches 145 degrees Fahrenheit. So, alright, I'm gonna put this in a pan with. Ayan na, nalagay ko na siya sa pan. Now, let's put this inside the oven. Alright, here you go. So, I'm just gonna wait till it reaches 145 degrees Fahrenheit. After 15 minutes, hinabaan ko siya ng konti para mas mas mag-brown pa siya. Like only 3 minutes lang longer. So yan na, luto na siya guys. Titikman natin. Ayan na, titikman na natin ito. Let's see. It's really good. It's spicy, it's salty, and well, it's not very crispy. The breading is not crispy kasi iba siguro pag ilagay mo siya sa air fry or prinito mo siya. But it's okay. It's still really, really good. So I'm gonna make some sauce, probably ranch sauce. Well, thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Have a great day, everyone. Bye.